Kapag narinig ng maraming Kristiyano ang salitang tradisyon, kadalasan ay negatibo agad ang dating. Para bang anumang tinawag na tradisyon ay paniniwala o gawaing inimbento lamang ng tao at idinagdag sa Bible. May biblical dahilan kung bakit nagiging maingat tayo rito. Pinuna mismo ni Jesus ang mga taong isinasantabi ang utos ng Diyos upang sundin ang kanilang sariling tradisyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na masama na ang lahat ng tradisyon. Sa New Testament, ginagamit din ang salita para sa mga aral na tinanggap mismo mula sa mga apostol. Ang salitang Griego na paradosis ay tumutukoy sa isang bagay na ipinasa o iniabot sa iba. Maaari itong tumukoy sa maling kaugaliang gawa ng tao, pero maaari rin itong tumukoy sa tunay na apostolic teaching. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi lamang, tradisyon ba ito? Ang dapat itanong ay, saan ito nagmula, ano ang nilalaman nito, at tapat ba itong naipasa? Sa ikalawang Tesalonica Kabanata 2:15, sinabi ni Pablo na panghawakan ng mga Kristiyano ang mga aral na kanilang tinanggap sa pamamagitan man ng kanyang sinabi o isinulat. Sa unang Korinto Kabanata 11:2, pinuri rin niya ang church dahil iniingatan nila ang mga tradisyong ipinasa niya. At sa unang Korinto Kabanata 15, ipinaalala niyang ang mensahe tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay isang bagay na una niyang tinanggap at pagkatapos ay ipinapakita nitong bago pa makumpleto ang New Testament na ipapasa na ang apostolic faith sa pangangaral, personal na pagtuturo, confession at mga sulat. Hindi ito dalawang magkaibang gospel, isang nakasulat at isang lihim. Isang mensahe ito na ipinapahayag sa magkakaibang paraan. Kaya para sa mga unang Kristiyano, ang tradisyon ay hindi automatikong karibal ng Scripture. Ito ang proseso ng pagtanggap, pag-iingat at pagpapasa ng pananampalatayang nagmula sa mga apostol. Ngunit may panganib pa rin. Maaaring tawaging apostolic ang isang ideya kahit dumating lamang ito kalaunan. Kaya hindi sapat na luma o popular ang isang paniniwala. Ang tanong ay kung tapat ba itong nagpapanatili sa mensahe ni Kristo at ng mga apostol. Ang problema, kung gayon, ay hindi tradisyon mismo. Ang problema ay ang maling tradisyong gumagamit sa autoridad ng nakaraan upang ipagtanggol ang aral na hindi naman talaga tinanggap mula sa mga apostol. Isipin mong nabubuhay ka noong ikalawang siglo. Wala kang sariling printed Bible. Mahal ang paggawa ng mga kopya, mano-manong isinusulat ang mga teksto at hindi pa ganap na pare-pareho sa bawat lugar ang koleksyon ng mga aklat na kinikilalang scripture. Ngunit hindi ibig sabihin nitong wala kang access sa Christian faith. Kapag sumama ka sa isang local church, maririnig mo ang public reading ng mga kasulatan, pangangaral tungkol kay Kristo, mga panalangin, baptismal confession, at pagdiriwang ng Eucharist. Matututuhan mo ang pananampalataya hindi lamang sa pagbabasa kundi sa pakikinig, pagsamba at pakikibahagi sa buhay ng komunidad. Dito makikita na ang apostolic message ay hindi lamang iniingatan sa mga pahina. Nananatili rin ito sa public teaching at shared confession ng church. Tinawag ito ng ilang early Christian writers na rule of faith, isang buod ng mensaheng kinikilala ng mga church tungkol sa Diyos, kay Hesukristo, sa Holy Spirit, sa paglikha, kaligtasan, resurrection, at final judgment. Hindi ito kapalit o bagong kabanata ng Bible. Hindi rin ito lihim na doctrine para sa piling tao. Isa itong pampublikong balangkas na tumutulong sa mga Kristiyano na basahin ang magkakahiwalay na biblical passages bilang bahagi ng iisang apostolic story. Mahalaga ito sa pakikipaglaban ni Irenaeus sa mga Gnostic noong ikalawang siglo. Gumagamit din ang kanyang mga kalaban ng biblical texts. Ngunit ayon sa kanya, pinagdurugtong nila ang mga talata sa paraang binabago ang kabuuang larawan, parang mga piraso ng mosaic ng isang hari na muling inayos upang magmukhang ibang larawan. Bilang sagot, hindi lamang naglista si Irenaeus ng mas maraming verses. Itinuro niya ang pananampalatayang hayagang ipinangangaral sa mga churches na may ugnayan sa mga apostol. Para sa kanya, hindi makatwirang sabihing iniwan ng mga apostol ang tunay na mensahe sa isang lihim na grupo, samantalang ibang gospel ang hayagang itinuro nila sa mga church. Sa ganitong diwa, ang tradisyon ay collective apostolic memory. Hindi nito pinapalitan ng scripture. Sa halip, ipinapaalala nito ang kabuuang pananampalataya kung saan isinulat, tinanggap at binasa ang scripture. Bago naging theological textbook ang Christianity, isa muna itong mensaheng ipinangaral, ipinahayag sa baptism, ipinanalangin sa worship at isinabuhay ng mga komunidad.
Kaya ang tradisyon para sa early church ay hindi simpleng koleksyon ng matatandang kaugalian. Ito ang pagtatangkang panatilihing buhay at buo ang mensaheng tinanggap nila mula sa mga apostol. Hindi lamang sa sermon at aklat na ipapasa ang theology. Makikita rin ito sa paraan ng pagsamba ng church. Kapag binabautismuhan ang isang tao sa pangalan ng Ama, Anak at Holy Spirit, may ipinapahayag itong paniniwala tungkol sa Diyos. Kapag sama-samang inuusal ang Confession of Faith, naalala ng komunidad kung sino si Kristo at ano ang ginawa niya. Kapag inawit at ipinapanalangin ang papuri kay Jesus, ipinapakita nitong hindi siya tinatrato bilang ordinaryong guro o nilalang lamang. Sa madaling salita, ang worship ay theology na isinasagawa bago pa man ito ganap na maipaliwanag sa mahahabang doctrinal formula. Hindi ibig sabihin na bawat detalye ng worship ay automatikong tama. Ngunit ang matagal at malawak na practice ng mga church ay maaaring magsilbing saksi kung paano nila naunawaan ang apostolic faith. Makikita ito kay Basil of Caesarea noong ika-4 na siglo. Sa pagtatanggol niya sa pagkadiyos ng Holy Spirit, gumamit siya ng scripture, ngunit itinuro rin niya ang mga panalangin, doxology at baptismal practices na tinanggap sa buhay ng church. Para kay Basil, hindi pwedeng tratuhing walang theological kahulugan ang paraan ng pagsambang matagal nang kinikilala ng mga Kristiyano. Kung binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Holy Spirit at nagbibigay luwalhati sa Diyos sa paraang kasama ang Spirit, may naingatang paniniwala sa mismong grammar ng kanilang worship. Hindi ito bagong revelasyon na mas mataas sa Bible. Isa itong living witness sa paraan ng pag-unawa at pagsasabuhay ng church sa mensaheng tinanggap nito. Ngunit kailangan pa rin ng pag-iingat. Hindi dahil matanda ang isang practice ay apostolic na agad. Hindi rin dahil ginagawa ito ng maraming church ay imposible na itong magkamali. May local customs, nagbabagong disciplines at mga kaugaliang maaaring hindi pareho ang bigat sa bawat lugar at panahon. Kaya hindi simpleng sinabi ng early Christians na matagal na namin itong ginagawa kaya tama ito. Ang mas seryosong pagsusuri ay, tugma ba ang practice sa scripture? Kaayon ba ito ng apostolic proclamation at kinikilala ba nito ang parehong Diyos at gospel na ipinahahayag ng mga church? Sa ganitong diwa, ang worship ay isang living archive. Nasa mga teksto ang mahalagang patotoo, ngunit nasa panalangin, confession, at communal practice din ang bakas kung paano iningatan at inalala ng church ang pananampalataya nito. Hindi lamang doktrina ang ipinapasa sa tradisyon, naipapasa rin ang mga salitang inuusal, mga kwentong inaalala at mga gawaing paulit-ulit na nagpapaalala sa church kung sino ang Diyos na sinasamba nito. Kaya ba ang tradisyon ay dagdag sa Bible? Depende sa ibig sabihin ng salitang dagdag. Kung ang tradisyon ay bagong revelation na sumasalungat, nagwawasto o pumapalit sa apostolic message, malinaw na problema iyon. Kahit luma, popular o opisyal ang isang paniniwala, hindi ito nagiging katotohanan kung taliwas ito sa gospel. Ngunit hindi ganito karaniwang inilarawan ng early church ang apostolic tradition. Para sa kanila, ang scripture at authentic tradition ay hindi dalawang magkalabang mensahe na kailangang pagpilian, pareho silang nakaugat sa apostolic witness. Ang scripture ang nakasulat na patotoo, samantalang ang tradisyon ang pagtanggap at pagpapasa ng parehong pananampalataya sa preaching, confession, worship at buhay ng komunidad. Hindi ito nangangahulugang malinaw at pare-pareho ang bawat tradisyon sa lahat ng church. Nagkaroon ng magkakaibang local customs at mga debate kung aling practices ang tunay na apostolic. Maging ang mga church fathers ay hindi nagkasundo sa lahat ng detalye. Kaya maling gamitin ang salitang tradisyon na para bang automatiko na nitong tinatapos ang bawat tanong. Hindi natin kailangang burahin ang pagkakaiba ng mga Kristiyano ngayon para maunawaan ang history. Maaari nating kilalanin na ang early Christians ay hindi namuhay na para bang isang kumpletong Bible ang nahulog mula sa langit, hiwalay sa komunidad na tumanggap, kumilala, nagbasa at nag-ingat dito. Kasabay nito, hindi rin natin kailangang kipalagay na lahat ng dumating sa pangalan ng tradisyon ay apostolic at hindi na maaaring questionin. Ang pagiging matanda ng isang paniniwala ay historical evidence na dapat suriin, hindi automatikong patunay na hindi na ito maaaring magkamali.
Kaya hindi sapat ang dalawang madaling tanong. Nasa Bible ba ang eksaktong salita? At matanda ba ang practice? May mga doctrinal terms na wala mismo sa biblical vocabulary ngunit nilikha upang ipagtanggol ang biblical meaning. May mga lumang kaugalian naman na maaring local, disciplinary o dumating lamang kalaunan. Ang mas mahalagang tanong ay, tapat ba nitong pinananatili ang pananampalatayang ipinasa ng mga apostol? Tugma ba ito sa kabuuang scripture o ginagamit lamang ang pangalan ng tradisyon upang gawing banal ang ideyang hindi naman bahagi ng apostolic witness? Ang tunay na tradisyon ay hindi lisensya upang magdagdag ng kahit ano sa faith. Ito ang responsibilidad ng church na tanggapin, ingatan, isabuhay at huwag kalimutan ang mensaheng una nitong tinanggap. Kaya sa early Christianity, ang tradisyon ay hindi lamang mga lumang gawaing minana mula sa nakaraan. Sa pinakamalalim nitong kahulugan, ito ang buhay na memorya ng church, memoryang kailangang manatiling tapat sa apostolic witness na nakasulat sa scripture. Ang tradisyon ba ay dagdag sa Bible o buhay na memorya ng pananampalatayang ipinasa ng mga apostol? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section. At kung gusto mo ng mas malalim na pagtalakay tungkol sa Bible, doctrine at kasaysayan ng Christianity, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa Historia PH. Magkita tayo sa susunod na episode.